Minsan, kahit itago mo ang tunay na nararamdaman mo, darating talaga ang oras na di mo na mapipigilan ang bugso ng damdamin mo. Dahil kung patuloy mong itatago ang katotohanan, ikaw din ang labis na masasaktan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam kong nagsasabi si Kurt ng totoo. Si Kuya kasi, akala ko hinahalikan niya si Kurt dun sa tabing dagat. Ewan ko ba? Pero parang nagalit ako. Pinigilan ko lang yung sarili ko kasi ayokong iipahalata. Nagalit ako. Pero nahalata ni Kurt na nag-iba ako. At sa paliwanag niya sa nangyari, naniniwala naman ako. Si Kuya kasi nakakainis. Pero hindi na ako galit ngayon. Di ko na lang hahayaan na mawala ulit sa tabi ko si Kurt. Baka mamaya maaligid na naman si Kuya. Kurt, tara na. Tumataas na ang sikat ng araw. Baka masunog na tayo. Sige Axel. Baka masunog ako. Oo Kurt, masusunog ka talaga. Sayang yung skincare mo kapag nagkataon. Kaya eto, umahon na kami sa dagat at naglakad na kami pauwi sa bahay. At habang naglalakad, eto, nagtatanong si Kurt sa akin. Axel, kanina pala, bakit parang galit ka? Nagseselos ka ba dahil sa kuya mo? Gagi. Bakit naman ako magseselos, Kurt? Pero sa susunod sabay na tayo kapag lalabas ka. Axel, aminin mo na kasi. Kurt, ang kulit mo. Wala naman akong amin sa'yo eh. Okay, edi wala kung wala. Tsaka mag-best friend nga lang pala tayo, Axel. Matapos sabihin ni Kurt ang salitang yun, napatingin ako sa kanya. Parang nalungkot ako kasi naman, parang sinampal ako ng katotohanan na wala akong karapatan. Axel, okay ka lang? Natahimik ka ata. Oo, okay lang ako. Pero Kurt, paano kung di na ako natapos magsalita? May sasabihin sana ako kay Kurt. Kaya lang si Kuya, eto, sinalubong na kami. Oh, sakto. Susunduin ko sana kayo. Nakakain na kasi. Buti na lang at umuwi na kayo. Axel, bumili ka muna ng yelo. Kurt, tara na. Nakakainis si Kuya. Inatusan pa ako. Kaya ito, pagkabigyan niyo ng pera sa akin, kailangan ko nang bumili ka agad ng yelo. Tapos, nakakainis si Kuya. Kasi naman, inakbayan pa niya si Kurt patungo sa bahay. Nakakainis na naman si Kuya. Iyahampas ko talaga yung yelo sa mukha niya. Kaya, eto, pagkabili ko ng yelo, mabilis ako umuwi sa bahay. Pagkarating ko, hinanap ko agad si Kurt. Wala siya sa kusina. Tapos sumilip ako sa silid ko. Wala din siya. At ang nakakainis, lumabas siya galing sa kwarto ni Kuya.
Paglabas ni Kurt, parang masaya pa siya. At si kuya yun lumabas din sa silid niya. Nainis talaga ako. Oh, Bunso. Napakabilis mo naman ata. Wika ng kuya ko habang nakahawak pa sa balikat ni Kurt. Kunti na lang talaga. Sasabog na ako. Di na lang ako nagsalita. Nakakainis kasi. Tapos si Kurt aba, parang masaya pa. Oh, kain na tayo. Wika ng tatay ko kaya ito. Buti na lang at magkatabi kami ni Kurt sa upuan. At habang kumakain, nakakainis si kuya. Lagi niya kayo nakausap si Kurt. Axel, anak. Okay ka lang? Bakit nakasimangot ka? Hindi ba masarap ang pagkain? Mga sariwa lahat ng yan. Bagong huli sa laot. Sinuwerte kasi ang ninong mo. Madami na namang huli. Swerte daw talaga siya sa bangka niya. Ala, naalala ko tuloy yung bangka ni Ninong. Doon kasi gumawa ng kababalagan si kuya at yung tropa niya. Tatay, okay lang ako. Masakit lang yung ulo ko. Ay ganun ba anak? O siya, pagkakain mo, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Huwag ka nang lumabas. Hayaan mo na lang muna ang kuya mo na ipasyal si Kurt dito sa lugar natin. Para naman, hindi siya mainip dito sa bahay. Tatay, okay ang naisip niyo. Ako nang bahala kay Kurt. Sisiguraduhin kong magiging masaya siya. Uy ka ng kuya ko. Nakakainis talaga. Nako, dito na lang po ako sa bahay. Sanay naman po ako na nasa bahay lang. Tsaka sobrang init po sa labas. Babantayan ko na lang po si Axel para gumaling agad. Wika ni Kurt kay tatay. Napangiti tuloy ako. Kasi naman, akala ko sasama siya kay kuya. Buti na lang at haalagaan niya ako. Ganun ba, iho? Sige, alagaan mo na lang muna si Axel dito. Wika ng papa ko. At si kuya naman na yun, ewan ko ba. Nakakaasar ang mga ngiti niya. Kaya ito, matapos makakain, sinamahan na ako ni Kurt sa silid ko. Nahiga na ako. Kahit di naman talaga masama yung pakiramdam ko. Kurt, isara mo yung pinto. Tapos ilak mo. Hello? Ayan ka na naman, Axel. Hindi pwede. Magpahinga ka na lang dyan para gumaling ka. Kurt naman. Wala akong sakit. Kunwari lang yun. Dali na. Sarap na yun. Huwag mong kakalimutan ilak. Ewan ko sa'yo, Axel. Wika ni Kurt na ayun. Isinarate nilak din naman ang pinto. Tapos ito, naupo siya sa kama habang nakahiga naman ako. Kurt, uupo ka na lang ba dyan? Axel, alam ko na yan. Ay naku. Kaya ito, alam na ni Kurt ang gagawin niya. Kinukumpuni na niya ang baradong tubo. Nakangiti pa yan. Halatang masaya. Kurt, baka gutom ka pa. Axel, bakit? Kurt, subo mo. Natahimik bigla si Kurt dahil sa sinabi ko. Di ko alam kung papayag siya o hindi.
Pero kung papayag siya, mas masaya. Kung hindi naman, okay lang. Sa sandaling ito, tila ba, nag-iisip si Kurt. Hinayaan ko lang siya. Naghihintay lang ako. At kung ano man ang desisyon niya, sana isubo niya.